Marami sa mga kababayan natin na mga Kristiyano ang yumayakap sa Islam. Siguro hindi naman lingid sa inyong kalaman, isa na doon si Ruben Padilla. Ang mga kababayan nating Kristiyano, kapag nakakarinig ng mga kababayan nating Kristiyano na nag-Muslim, ang sabi nila, kami di umano ay nagpabinyag sa Islam, o di kaya'y nagpabinyag sa Islam, o di kaya'y nagpalit ng relihiyon. Itong nagpabinyag sa Islam at nagpalit ng relihiyon na salita, hindi po yan tama. Dahil kung kayo ay magmo-Muslim, walang binyagan po na magaganap. Ako nung mag-Muslim ako, hindi ako bininyagan dahil ang pagpasok sa Islam, ulitin ko, walang binyagan. Pangalawa, hindi rin ako nagpalit ng relihiyon. Kundi ang tama na katawagan sa amin, balik Islam. Bakit po balik Islam? Sa paniniwala ng mga Muslim, dahil sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang lahat ng bata na isinilang ay Muslim. Ang naggawa lang sa kanila ng ibang panampalataya, ang mga magulang, kasi tinuruan sila. Halimbawa tulad ko, isinilang pala ako ng nanay ko Muslim. Dahil ang nanay ko ay Christian, tinuruan ako ng pagdasal. Pinakilala sa akin pag lumalaki na ako na ito si Mama Mary, ito si Papa Jesus, o ito si Jesus na ating Diyos. Yun lang ang nagturo sa akin. So sinabi ni Propeta Muhammad SAW, lahat ng bata na sinilang ay Muslim. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Muslim? Mga nilikha na sumusunod sa batas ng Diyos. Kailan po ako nawala sa pagiging Muslim? Nung ako'y pinabinyagan ng aking magulang. Kung kayo po dito, nung isinilang ng normal sa mag-asawa pag nagsilang ng sanggol dito sa ating bansa na Christian, uy, pabinyagan na natin ang ating anak. Pag dinala yung bata sa Seventh-day Adventist, pinabinyagan, paglaki ng bata, sa ayaw niya sa gusto, Seventh-day Adventist siya. Pag sa Iglesia ni Cristo mo binyagan, paglaki ng bata, doon siya. Saan ako dinala ng magulang ko? Sa pare. Doon ako pinabinyagan. Kaya mapapansin ninyo, pag nagbinyag ang pare, sa araw na ito ay binabautismo kita sa ngalan ng Ama, Anak at Diyos Espiritu. At ngayon, isa ka ng ganap na Kristiyano. Eh ano po kayo kanina? Muslim. Iyan ang turo sa Islam. Lahat tayo Muslim. Maliban pa po dyan, kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating bansa, di hamak na nauna ang Islam dito kumpara sa Christianity. Ayon sa kasaysayan ng ating bansa, 1380 pa lamang, dumating na dito isang Arabong misyonaryo na si Sharif Makdum. Dumaong siya sa parting Mindanao. Doon siya unang nagpalaganap ng Islam. Kaya ang kauna-unahang simbahan na napatayo dito sa ating bansa, simbahan ng mga Muslim. Yung Sharif Makdum Mosque na matatagpuan sa Tubig, Indangan, si Munol Tawi-Tawi. Paglipas ng ilang panahon, dumating sa atin ang 10 dato. Dumaong sa Bisaya. Nakabili ng lupa kay Marikudo, na si Marikudo ang pinuno ng mga Aita. At doon naman nagpalaganap ng Islam. Si Sharif Makdum sa Mindanao, ang 10 dato sa Iloilo. Di nagtagal ang 3 dato, kasama si Dato Puti, tumulak patungong norte. Itong 10 dato na ito, pinag-aralan natin ito na nasa elementary grade pa tayo. Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Lapu-Lapu, Dato Balinsula, Dato Sikatuna, si Dato Puti, sa suka na lang natin nakilala. Nawala tayong kamalay-malay, ito si Dato Puti, ang leader ng 10 dato, dahil siya ang bihasa sa paglalakbay sa karagatan. So doon niya sila dumaong sa parting Bisaya sa Iloilo. So di nagtagal, yung 3 dato tumulak ng norte, dumaong sa Nasugbu, Batangas. Kaya wag po kayong magtaka, dito po ba may Batangginyo? Wag kayong magtaka, ang mga Batangginyo pag nagsalita, oras-oras, minuto, tinatawag nila ang Diyos ng mga Muslim. Alai, Alai. Dahil yung 3 dato na natili sa Nasugbu, Batangas. So paiksihin natin ang pagsasalaysay ng kasaysayan dahil abutin tayo ng hapon. Kailan dumating ang Christianity sa ating bansa? Nandun po yan sa kanta ni Yoyoy Villame. Ang boses ko hindi pang kanta. Pero sa pagkakataong ito, pipilitin kong kantahin ang kanta ni Yoyoy Villame. Maalala nyo lang. Sabi ng kanta ni Yoyoy Villame,
On March 16, 1521, when the Philippines discovered by Magellan, the people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. March 16, 1521 lamang. Dinala dito ng Kastila ang pananampalatayang Christianity, Kristyanismo. 1380, nandito na ang Islam. Sabi ni Benjamin, when Magellan landed in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu meet him on the shore to tell Magellan to go back home. Paglapag ni Magellan sa Mactan, Cebu, nakasalubong niya sa dalampasigan si Dato' Lapu-Lapu. Hinamon niya ito kagad ng away. Ayaw ni Dato' Lapu-Lapu dahil Muslim, Islam kapayapaan, kaya sabi niya, umuwi ka na lang. Mapilit ito si Magellan dahil nakadamit siya ng bakal. Kung tawagin niyan, kutamaya. Kaya hinamon niya talaga si Dato' Lapu-Lapu. Si Dato' Lapu-Lapu nakabahag. Yan ang makikita natin ngayon. So pinilit niyang labanan siya ni Lapu-Lapu. Kaya sa kanta ni Villame, when the battle began at noon, Bulos is first versus guns and cannon. With Magellan was it on his knee, he fell down and cried and cried. Hindi tinagaan ni Lapu-Lapu si Magellan sa katawan dahil may bakal. Tinaga siya sa tuhod, pagtumba niya, saka siya niliigan. Bilang patunay po, mga mahal na tagapakinig, sa hanay ng pulisya, Marines, Navy, ito ang makikita niyong pangkaraniwan sa pulis na logo. Maging sa Marines, maging sa Navy. Ano ang tawag niyan? Kalasag ni Lapu-Lapu. Kasi siyang magiting naman dirigma, kapatid namin. Siyang pumatay sa dayuhang Kastila na walang habas na sinasakop ang ating bansa. Kaya na-appreciate ang kagitingan niya. Kaya naman, pumunta kayo sa mga Napolcom, pumunta kayo sa PNPA, Philippine National Police Academy sa Silang, bubungad talaga sa harapan mo, Dato' Lapu-Lapu. Dahil siya ang pumigil sa dayuhang Kastila. Noong napag-alaman, ay ito po, natuwa ako sa sandatahang lakas ng Pilipinas, na-appreciate ang kagitingan ni Dato' Lapu-Lapu. Pero pagdating sa pamahalaan, nalungkot ako. Saan inilagay na pera si Dato' Lapu-Lapu? 1 centavo, di ba? Yung 1 centavo na nakatali siya dito. Kaya hindi mo nga maibili ng chewing gum. Kaya tuloy, nag-isip ako nung makita ko si Ninoy Aquino sa 500 na malungkot. Sabi ko, baka sinasabi ni Ninoy na, ano bang kabayanihan na ginawa ko? Bakit nasa 500 ako? Dapat si Lapu-Lapu dito. Nung mapag-alaman ng hari ng Espanya na namatay si Magellan, June 3, 1571, pinadala ang puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila. Sino ang chieftain ng Maynila? Raha Sulaiman. Muslim. Sa Tondo, Raha Lakandula. Muslim. Kung ang iba sa inyo ay magawit ng Maynila, tumuloy kayo ng Tondo. Makikita nyo, Raha Lakandula Elementary School. Kasi Muslim doon ang hari dati. Sa Maynila, yung Malacanang. Yung Malacanang po, hindi yan Malacanang. Yan ang palasyo ni Raha Sulaiman. Ang original na pangalan niyan, Malicanyan. May hari dyan. Nung nagtagal, Malicanyan. Hanggang naging Malacanang. Kaya huwag kayo magtaka, baka bukas makalawa, yan ay maging Malacanang. Walang inibayan sa Olongapo. Anong original ng Olongapo? Ulo ng apo. Nung nagtagal, ulo ng gapo. Ngayon, Olongapo. Huwag kayong magtaka, baka bukas makalawa yan ay maging ulo-ulo, gapo-gapo. Binabago nila ang bakas ng Islam sa ating bansa. So pagdating ng pwersa ni Miguel Lopez de Legazpi, armado sila ng baril, kanyon at matalas na espada, ang mga ninuno natin, si Bat, Pana at Chris. Kaya si Raha Sulaiman, Raha Lakandula, namatay sa Bangkusay, Tondo. Ang ibang mga ninuno natin, hindi kayang pwersa ng Kastila, umurong sila patungong probinsya. Umurong. Kaya may probinsya tayo na, Morong Rizal. At ang ating mga ninuno ay muling bumangon upang harapin ang mabigat na pwersa ng Kastila.
Binangonan Rizal. Hindi pa rin kaya ng ating ninuno, kaya talagang napilitan ang mga ninuno natin na umatras, talagang atras, hanggang sa naipadpad sila sa Mindanao. Kaya kinagis na natin, mga Muslim sa Mindanao. Sinundan pa rin sa Mindanao ang mga ninuno natin. Hindi na ginawa ng mga ninuno natin na tumawid pa ng dagat. Lalangoy sa dagat, kakain lang silang pating, malulunod lang sila. Kaya nagsama-sama po ang tribo ng Tausug, Maranao, Maguindanon, Iranon, Samal, at iba pang tribo ng mga Muslim. Buong tapang, hanggang sa huling patak ng kalang dugo, hinarap nila ang mabigat na pwersa ng Kastila. Nanalo ang mga ninuno natin. Kaya hindi nasakop ng Kastila sa history ang Mindanao. Ang mga Kastila naman ang umurong sa Luzon, Visayas. At doon, pinalasap ng Kastila ang pait ng kabiguan nila sa Mindanao. Hinawakan ng Kastila ang krus at espada. Ang mga ninuno natin sa Luzon, Visayas na ayaw yumakap sa krus, putol ang liig nila, bata't matanda. Kaya nasakop ng Kastila ang Luzon, Visayas. Nung masakop ng Kastila ang Luzon, Visayas, hindi ang Mindanao, bilang pagpupugay sa hari ng Espanya na si King Philip II, pinalitan na nila ang pangalan ng ating bansa. Doon ay pinangalanan ng Philippines. Mula sa pangalan ni King Philip II. Philip, Philippines, Pilipinas, kaya tayo'y Pilipino. Ang tanong, anong bansa ito bago dumating ang mga Kastila? Alam po ninyo yan. Kasi ako, tanda ko pa sa paaralan ko, kinakanta namin yan. Ang pangalan ng bansang ito, nung mga Muslim pa dito, wala pang Kastila. May kanta tayo sa paaralan na, ako ay Pilipino, ang dugo'y Maharlika. Ang pangalan ng bansa natin ay Maharlika. Kaya ang tawag sa kababaihan dito ay Maharlikana kapag lalaki Maharlikano. May dugong bughaw. Royal blood tayo. Kaya bilang patunay niya, nandyan pa ang bakas, mula norte, mula Ilocos, na highway hanggang Bicol, ang pangalan niyan ay Maharlika Highway. At tumawid pa kayo ng Aling Samar, Maharlika Highway pa rin yun. Bilang patunay na itong pangalan ng ating bansa. Mga mahal na tagapakinig, kung bakit ko kwininto sa inyo ang kasaysayan ng Islam sa ating bansa, dahil kung ako o kami na dating Christian ay nag-Muslim, mali na tawagin kami nagpalit ng relihiyon. Kundi ang tama na katawagan sa amin, balik Islam.